Andam ko mas kagulingon nyo. If your brother trespass against you, kung naging mo utod, makalapas, batok sa imo, rebuke him, sabdunga siya, sawaya siya. And if he repent, forgive him. Kag kung maginulsol siya, patawaran siya. And if he trespass against you 7 times in a day, kag kung makalapas sa imo, batok sa imo, 7 ka beses sa kadlaw, kapito man ka beses sa kadlaw, nagliso siya, balik sa imo ka nagasiling, naginulsol ko, niya thou shalt forgive him, patawaran mo siya. And the apostles said unto the Lord, pag ang mga apostoles naghambal sa Ginoo, increase our faith. Dugangi ang amon nga pagtuo. So everybody will pray. Para isa, tanan, mag-pray, wasing gaypos. Itika bang baba, pumuyo. Hindi pwede nga hipos-hipos lang. Alright, everybody, let's thank the Lord and pray. God, buligi kami siningaga. Praise God. Kabay pa Ginoo, tagaan mo kami sa pagangok. Ako enable mo sa pagpatpat sa pulong manuwag. Ang inig mga kauturan, kamakapiyanan nga ari diri. Kabay pa Ginoo, iwagan mo ilang una, tagaan mo grasya ila heart. May arak sila nga pagkamapainuguson, nga magbaton sa mga pulong mo. Na maghahatag sing kapawa sa ila, kagkusok, kagkabuhit sa ila. Una kasilakan mo, Ginoo. Kasi sila Ginoo may makuha na understanding sining mga pulong mo. God, we give you honor today and we thank you for everything. Thank you for the victory. Salamat sa leading kay guidance mo this morning. We love you and we praise you. In the name of Jesus Christ. Amen. All right, thank you. Very good. Now clap your hands to God. Everybody. I said everybody. All right, very good. Yeah, galing Pilipino, kinanglan kita may daw kamander na. Eh, kung babayaan lang kita sa kuglingon ta, mapatay ka mo yan. Kaya inyo na yan, linuya nga style. Tinamaran, pasundan nyo lang yung taman, lawas nyo aloy-aloy, so astas kalawasan nyo, ay sing puhit kagasidla. Kagway kusog, mga kauturan ng inyo pag-reach out sa Diyos. So, walas pa yan nga akong authority, kag akong responsibility, nga hindi lang magtudlo sa inyo, kundi mag-training sa inyo. Kung ano mag-conduct sa inyong kagalingon sa pag-alagdan sa Diyos. At pagdala sa inyong pag-alagdan sa Diyos sa kingdom, maturan. So then, allow me to teach you and to correct you. So pasalamatan nyo lang nga huwag pakuntukan sa gisulit-sulit kay ilan na nakatuwing yung sulit-sulit. Nagligad galing ng mga sinmana, walo ko, maturan. Ang wali ko nga daan, submission of obedience. So makita ko kay ina, ga-observar ko sa naga-leadery, balik makamugyapon sa silent time. Pigaw, lausi ka. Kapila na tudlo sa imo, magyapon nga leksyon. Balik magyapon siya. May defekto ang pagkatao mo. May kulang ang pag-intindi mo. Kagsala attitude mo. Kung sa papigaw ka, lausi ka. Kaya sa pag-alagad sa Diyos, kasi ba nga bagay, kinanglan apti ka. Kinanglan bakas ka. Kinanglan strong ka mga ito. Pwede din niya na maluwat, hindi ko gulingon nyo. Agi sa mga pagtudlo diri, kag-training diri, kag-motivation diri. 5 years after, amo ka magyapon. Kaya mo nang resulta sa inyo pag-alagad sa Diyos, kasi kabuhin nyo. 5 years ago, mo na. 5 katuwig ka tudlo sa imo, ay nagdulot sa imo, ginapang-amo mo lang ha. So ang resulta sa 5 years mga pag-alagad mo nga style kag manner, way ka bunga, way ka pagdaog, way ka enjoyment. Yung mo prayer, way ka sapat, way ka bulit, way ka blessing. So ang guwaya, kung hindi maliwat, maturan, 5 years after, ang pamanggiapon ng resulta sa inyo pag-alagad sa Diyos. So we do not want that.
Kaya sa pag-alagad sa Ginoo, kinanglan kada tuig may promotion ka. Kinanglan may nakabanti ka, nagprogreso ka. Hindi lang ganyan mo na, pwede ka mo maturan kada simana, gagraw ka mo. Kada simana, gatubo ka mo. Kada simana, may nadugang ka mo. Kada simana, may progreso ka mo. Kada simana, gaamat ka mo namin nga namin. Ang tanong, adlaw-adlaw, gatubo, inayang mga kaunuran. Kada simana, may bagong nga dahon nga madugang. Kada simana, kada adlaw, makita nyo, ubos siya, nagadako siya nga nagadako, tubtub mahumlad, tubtub sa uli, magabulak siya, mga biyan. Ang tanong mo muna, way gaon tatubo. Mga untat lang tubo, kung doon muna, mga kaunuran. Pasantang tanong, way mo ginautod, adlaw-adlaw gatubo. Ang iyong ubos, ginako. May gahumlad, tutubag bulak, mga biyan. Nahatlok ako sa inyo. May kabala ka kaya ma-afraid of you, nga away ka magtubo, mga katuran. Kaya kung tuod na angot ka mo, mga katuran, sa Ginoo subo nga puno, mga biyan, matubo kami. Nag-question ko, nag-doubt ako sa inyong espirituhanon nga communion, connection sa Diyos. Kaya kung ang tanong nagatubo, kung hindi lang mautod, yan, dapat ang tumuloo. Hindi na siya unusual nga bagang. Hindi na katingalahan nga ang tumulog at tubo kada semana. Nag-uswag, nag-progreso. Kundi nga natural nga ang tumulog kada semana, may bago naman. Kaya nga kada semana, may ginapamatian kita. Tunay, may schooling kita. Kada semana, dapat nag-commune kita sa Diyos. Kada son, ginapakaon kita sa pulong sa Ginoo, ginapunuhan sa gugma sa Ginoo, kagasaya. Ginabunyagan kita permis ng tubig nga mo ang presensya sa Diyos, mga kawan. Pag huwag gatubo, huwag gadugang, ang ibugbos, huwag natural ga lapat yung dako. Pag magsa nga, so there's something wrong with you, mga kawan. In your heart, mga kawan, in your spirit, there is something wrong with you, mga kawan. Hindi maayon na mo na nga so nagatubang kita bulag tuig naman iliwat, mga kawan. Bulag tuig, tapos ng 2012, huwag lang ka muna sumuran sa kabuhin nyo, huwag siyang natugang, huwag siyang goswag, huwag nagalambo, huwag nagagrow up, huwag mong tapan kabuhin nyo, huwag progreso, huwag nagasanyog, nagaswag, mga tunan. Amo ka nagilang nga bala, tubtub sa loob, mga tunan. Sa Diyos, mga tunan, kung aton didikahan, pagpamatian ang mga pulong sa Ginoo, arin pinakataas, ang pinaka-superb, mga tunan, nga pag-intindi sa mga tunan. Hindi mahimo nga iyong gaupod kasi ng interaction sa spirit sa Diyos. Kaya ang Diyos powerful, mga turan. Pag ang Diyos bugana, mga turan. Kung kamo may tuod interaction ka connection sa Diyos, hindi mahimo nga hindi magresulta ang pulong sa Ginoo kag ang grasya sa Diyos sa inyong kabuhi, mga turan. Hindi mahimo nga hindi ka mag-uswag, hindi mahimo nga hindi ka magprogreso, hindi mahimo nga hindi ka mag-improbar sa imong nauna, sa imong attitude, pagkatao mo, asa sa itsura mo, physical mo, pamisti mo, paginawid mo, thinking, tura. Hindi ba mo nga hindi ka mag-uswag, mga tura. Pagtubtub sa uli, mag-bloom, mag-mature, pagtubtub mga turan, mag-shine ikaw sa iyong pagkatumulood to the glory and to the honor of the Lord, mga tao. Right? Right? Sugpon ka second portion ising waling natin sinakon sa kuan baruta kung title sini The Cry for Greater Faith. Ang cry, ang singgit, cry, ang panawagan, cry, turan, help me! Cry ganun mga turan, singgit. Ang pag-reach out for greater faith. Everybody say greater faith. Greater faith. Now everybody shout, cry! 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 Dapat mang-impart na sa inyo vocabulary sa kabuhi. Nga hindi lang pirmiga, hutik ka lang kag di may mga instansya kag may mga experience akong inabiyan nga you become desperate, mga biyan. So hindi na dapat lang ang utik-utik ka hindi masinggit kami. Ma-cry out kami. Everybody is cry out. Bunga sa balatyagon mo nga na provocar. Bunga sa imot iti pusoon nga na
challenge nato. Kaistorya ko sa inyo sunang, so nakagi ko sakay maturan sa Cadiz, ang series nga rin sa San Carlos mga kaaturan. So pag-abot siya sa Cadiz, wala sa unod, pila na kabilog, dasun pag-abot sa Cadiz, pinagdamot mga pasayro nga nagahulula, gulpi lang, nag-pull back siya, buta kayo. Pag-duwa na mo sa Cadiz, bumbang-bumbang driver, paglamot yung sa St. Anne Hospital, Disanan Pataklag, paglampuwas sa St. Anne, sundang padulhog. Pagdulog mga biyan, lumupok ang guma sa panguna. Kapag lupok maturan, dasig dagan, maswito sa driver. Pag nasa maturan, dugay-dugay na kudog ang series. Na ako, mga babae, mga tao, nagkarang-karang, nagtindog na. Pag nagkarang-karang sa kwan, kilindog sila, kita kung tawag magpanik. Pag madakpon sa fear, ang terror ng araw sa ila. Mga laki kwan, silinggit pa. Mga bahay mo na. Kaya ang series kalaan sa kaya vibration. Yan. So, pagpanik, ang gulpi pa lang, nagkwanagid, nagkudog, nagid paturan, kudog, nagid tudo. Kaya ganigin breakan galing isang driver. Pag-break ya, napalos ang guma sa araw bilin. Pag mo ito naghuni, pag ang araw sa pasada, kaya dasiglagan. So, ang tura na, pag-siksag, pag-id natin kahahaladlukan. Ako, ginagamitan ko ako pagtuos, o kung pride man ko na mo, kung confidence sa Diyos. Pero kapungkol ako, lapispirta mga biyan. Ibang tao kita mo aspirta kayo, pero nabanta nila ba si pwede lumpat. Kaya di bala nila, batsaga nila ka daw, madisgrasya, ganang series. Katamwa sa pagkapirkdasik sa puilo. So, why sa nagdayon? So, mga laki bayi, kalain sang tingog sang tero sang tao. Kakugmat, hindi lang kadlok, mas taas ka degree. Patulan, kakugmat, kalain sang tingog sa tao. Turan. So ako kapungko ko kay tumulo o ka out of pride or matuod nga confidence sa Diyos. I do not know. I'm not sure. Pungko ko, pusang nagkudog na nga, nagkudog ng ulo sa series. Batya ko peer sa akong spinal. Gayami nga ka-real gid kaayo sa danger. Ano pa, tumindog man ako pag suminggit. Hindi na pangamuyo. Lord Jesus, please. Please, no! Tindog ko, Jesus! Jesus! Ano pa magtura na, dalaya lang ginawa. Matamat na stable lang ko, na kalma, kaso tundog na tulog. Jesus! Jesus! Cry out. Everybody say cry out. Cry out! Abi, ang inyo hambal na cry out, abi, butang si sakto nga tingog na cry out. Ang tuno ya bala? Cry out ang tuno? Ibota na may, Jesus! Help me! Jesus! Help me! Ulang pa? Sige, be, cry out na be sa Diyos? Jesus! Help me! Sige, be, ano? Jesus! Help me! Do it again! Jesus! Magkatinangan din ako? Basta na ma-construction ngayon, kung doon nagis? Kaya na mag-isang karitubado, ako kung parang obedience lang. Okay? Now, again, Jesus help me! Jesus help me! Do it again! Jesus help me! Pilakadlaw, may mga calamities ka mga magyan. Pilakadlaw, may mga dangers ka mga magyan. Pinakadlaw, mag-iban sa inyo, maging sa bigke sa kamatayon. Dangers, balatian, misery, problema sa pagkabuhi, bata yung trouble, mga loved ones yung dear ones yung magutang sa dangers, ikaw mismo, mag-abot ang chimpo siguro. I don't know. Kung anong mga tubangon, bagyan nyo sa kabuhi nyo. Kung why na open up ang pinsan nyo, nga may amo na nga degree, everybody say degree? Degree. May amo na nga manner sa pagtandog sa Diyos, pagkawag sa Diyos. Mapanimurong lang kamo, mapabayak lang kamo, kay naanad kamo sa kamat. Kay naanad kamo sa inyo kuglingon nga siguro may pride kamo. Siguro kapos kamo sa anong klase sa espiritu. Nga ang in your spirit, in your heart,
nga hindi libre na mag-cry out sa Diyos. Kaya kung ang tao may evil spirit, o kung bound emotionally, may bound sa mga nakita, feeling na bind kung ano ng mga attachment sa mabutang sa kalibutan. Tao, kung matters, ang inyong maturan spirit bound, lawas you bound, hindi ka ka-cry out sa Diyos. Ang imuon mo, parang sarili yun mga daan. Kutip. Basta itong diri ko, why ka ta mag-cry out sa Diyos, why ka ta sa Holy Ghost. Kaya nga, hindi mo yan madala ang Diyos sa mga klase, mga kauturan. Hapaw, tinapaw, insincere, hindi tinagipusoon, nga butang. Kaya nga, maturan, ato naanag kita sa diplomasya, naanag kita sa discarte, naanag kita maturan sa insincere, nga manners, naanag kita sa formalities, sa society, kaya magdangat kita sa church. Sa church, this is the kingdom of God. Matura. Lain ini isang sa formalities nga arang sa kalibutan. Matura. Halos tarang nga rin yun nga hindi sa kamaturan. Matura. They are being ruled by social, worldly nga formalities. Matura. You'll never win God sa tawhanon ng mga formalities. Matura. You'll never impress the God of heaven. Matura. Sa formalities ng tao sa atong society. Matura. Praise God, you'll only win God. You're gonna pass His heart and you can live the throne of the Almighty God. Siling sa Diyos, if you shall seek me with all of your heart. Praise God. Kung pangitaon mo ako spukos mo, tagipusoon, di ba ang number 1 na sugo sa Diyos sa 10 Commandments, niya love God with all your heart, and with all your mind, and with all your strength, mga kautura. Ikaw kumahon Diyos sa bugos na hula, bugos yung akusok, mga kautura. Kabugos nyo, nga tagipusoon, kung mayara katulugan, kag-object, nga dapat patundan sa aton pinaka-init, mga kautura, nga balagyagon, ang pinaka-the best nga aton nga affections, mga kautura. Aton gugma, hindi aton girlfriend, mga kautura, kag-boyfriend, hindi aton asawa, hindi aton mga banang, mga kautura. Ang object, mga kautura, nga pinakataas nga object sa aton devotion, affection, mga kautura, is God, mga kautura. Hindi aton kabataan. They are just second, mga kautura. Kaya sabi ni Lord Jesus, niya kung ang inyong gugma sa inyong ginikanan, mas labaw sa inyong pagigugma sa akon, hindi ka matakos nga maging gitutunan ko. Kung ang inyong gugma sa inyong kabataan, mas dako sa gugma nyo sa akon, hindi ka matakos nga mga mangin gitutunan ko, mga kauturan. God wants to be the God by choice, natural. He wants to be a God by choice, not only by custom and tradition, and not only by influence. You got to grasp to the point. Now you realize that there is nothing more precious and greater who is worthy of all that we have. Not our family, not our children, but the God of eternity who owns everything. Mga tao, ng ilang gugma sa ilang pamilya, labaw sa Diyos, hindi maayong matunan ang kadanatan nila. No. Let us love our family. Let us love our wives, husbands, and children. Let us respect and give honor to our parents. But not to the point ng atong attachment sa ilang mga tunan. Kasi mga butang sining kalibutan, mga talang-awon sining kalibutan, mga palamatin-an sa sining kalibutan, mga activities sa sining kalibutan. Let us watch and beware that our degree of our attachment sa mga bagay hindi maglabaw. Legitimate things. I'm not talking about evil things and wicked things, but even good things, nice things. And yet, it can be wrong sa tubang sa Diyos kung mas labaw ang atong attachment sa ila, labaw sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos, ang manang utang sa bukos ng universe. Ang manang utang sa tanan matural na bukos ng humanity. Ang manang utang sa tanan na creation na sila dapat magdayaw, mag-alakad,
maya kamag-ugma mga kauturan sa Diyos na ginalinan sa tanan. Jesus said, I am the Alpha. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the ending. Praise God, ang tanan sa iya nag-emanate mga kauturan. Kagang iya wisdom, kaya kagamhanan, gina-demonstrate sa tanan nakita natin. Ang kalibutan gani mga kauturan. This is a fallen nature. What we see, what little beauties nga aring mapilin sa kalibutan, they are in a fallen state, mga kauturan. Everything in this earth, including you and everyone, they are under curse. Because of your disobedience, mga kauturan. Kaya naman mga kauturan. Praise God! And yet, ang tutay, mga pilatsong butang sa tingalahan diri, and yet, nag-demonstrate sa gapon sa infinite nga kaalam sa Diyos. Kagay infinite nga power sa Diyos. Ang Diyos takos ng dayawon kag simbahon. Bisan wa ita bogas. Bisan wa ita kwarta. Bisan wa ita namin nga balay. Bisan wa ita namin nga mayo. Ang Diyos takos kaya pagka-Diyos ngay bayaon. Bisan ara kita kaantos mga turan. It doesn't mean nga mga turan hindi na pwede dayaw ang Diyos. Kaya kita sumulayan. May heartaches kita, may balatian kita mga turan. Ari kita sa difficulties, sa hardship. Praise God, bisan ari kita sa kalayhon, mga turan. Bisan ari kita mo sa trouble. Ang Diyos, why? Si pag-iban ang pagkagayawon sa Diyos. Now, everyone who can praise God, bangon kayo komportable ang mga butang, komportable ang mga butang, maayong mga butang. Everybody can praise the Lord and adore Him. Kunami ang mga butang, bugala ang mga butang. That is low praise. You get me? Say amen if you get it. Sa sino ka tao makadayo sa Diyos, bakong kayo paborable ang tanan, namin ang tanan, maayo na awas mo, maayo pinsan mo, namin kabataan mo, komportable, kanyan ayon na mga butang, apang sino ka tao makadayo sa Diyos, kung ang mga sirkumstansya, kaga mga realities, kondisyon mo, turan, hindi pabor sa expectation mo, hindi pabor sa imong ginaagma, aspirar sa kabuhin mo, turan. Praise God, sino ka tama kadaan sa Diyos, bisa may belatihan ng lawas sa mga turan, hindi maayong lakat sa mga circumstances kabuhin, ha? Praise God, sino ka tama kadaan sa Diyos, kamakauno sa Diyos, and still be loyal to God. Kasi pagkalagan niya sa praise, kasi maayong mga turan, kung ang tanang ng utang turan, doesn't come your way. Are there anybody who can love the Lord and magnify Him? Praise Him! Kung mabugat ang mabutang sa buhay. When somebody is suffering, one of your members in your family is suffering. Somebody is sick. Somebody is dying. Somebody motoran sa kabudayan. May ari din makadayaw sa Diyos, makalagad sa Diyos. I'm afraid. Nakakalang kita. Tao makadayaw. Kag malipayon. Mahigugmaon. Nga pag-alagad sa Diyos, pagsimba sa Diyos. Bisan pang mga butang, hindi namin sa palibot mga kauturan. Upon here, if you can, and if you will, I say, bisan hindi namin ang mga butang sa palibot sa kabuhin mo, pamilya mo, plano, programa mo, nga bisan di pabor, komportable, bisan bukat may kabulayan, nga bisan kaantos ka, praise God, bisan na matyan ka, alas kalsot, if you will, and if you can, praise and magnify God. Listen here, ginatawag nga high praise. High praise. Not low praise. Ay kasi na mahagay sa alabayan, gusto niya? Eh naman, sinsinig niya ako, sorry, sige mo,
sa lahat ka na rin! I'm feeling the Holy Ghost today. The world had just finished their doomsday last Friday. So they have a bad time. But I take it this way. Even that Mayan calendar, nagahatag benefit sa warning sa sinimbugos kalibutan. Naway kitang puno, kapuyo sa puno, kundi sa punta ng agato. Naway kitang kapuyo, mga kuran, at the starting, kundi ang kita last na libot sa sadyo, mga kuran. This is the finishing days of the church, mga kuran. Kung ibutang ka sa building, mga kuran, humana, structure, kagyan ang pintahan, mga kuran, ginatidloan lang ang building, ready for inauguration, mga kauturan. And I can sense and I can understand, within the Spirit there is in me, the Lord Jesus Christ, the Holy Ghost. He is having a feeling in the church today that you should be perfected, mga kauturan. We should be completed, mga kauturan. Kailangan makumplito ang ating pagkatumulo, mga kauturan. Praise God, hindi nga kumpon kita matumulo, mga kauturan. Nga kulang kita tudlok, mga tumulo. Kulang kita parte. Kung ang church din kaangay sa body, mga kauturan. Ano palang ang forma sa Ginoo, sa Holy Ghost, sa pagpamanday sa Holy Ghost, kay pagpamanday sa medicine. Isa palang kaano, kung statwa ka, kako ng Diyos, kulto, mga kauturan. Isang palang tuktok palang diin, ang nahuman kang naimo, sang Diyos na skulptor, ang church, ang ministry, ano palang nahuman? It should be finished. Kung nara ka na permisa, siya ang Ginoo. The church is God's little shop. I repeat, the church is God's little shop. Shop. Dili kita ginapamantayan, mga turan. Dili kita maturan tuaw sa skulptor, kag amat-amat. Halin kita maturan sa rakit nga bato. Kagaling kita sa ugly nga wala sing forma nga klase sa mga bato. When we were yet sinners, mga Gentiles tayo, we were not Jews, nga mga tao educated sa dalanon sa Ginoo. And even though they don't believe Jesus and don't have the Holy Ghost, and just sa tanan nga linibo katuig, nga interaction sa Diyos, pagi sa law ni Moses, mga turan, na instill sa ilang knowledge in their hearts, ilang knowledge, kay ilang maturan fear of God, may godliness na makita sa ilang mga kauturan. And even though they don't have the Holy Ghost, if you look and talk to the Jew people, it seems, praise God, nga the Holy Ghost filled sila mga tao. Bangod kayo nga nagalin sila tao, si Abraham, isa kakadling na tao, mga turan. See, that is the product of thousands of years nga interaction sa pulong sa Diyos kasuguan niya, kag sa Diyos, mga turan, sa ilang rising up, kag ilang downward, mga turan. Apang kita, we can be perfect, praise God, without the benefit of 1,000 years, mga turan, nga dealing kag process nga ginimpose ang Diyos na mga turan. We can be perfect when we believe the Lord Jesus Christ, and then believe the gospel, and then obey the plan of salvation, and then obey the teachings of the church. The sculptor can complete you. Subo nga, the church is the masterpiece of God, diba? Sa tanang naging obra sa Diyos kalibutan. Not the universe, not the earth, not the Garden of Eden. Sa tanang naging obra sa Diyos ng kalibutan. Praise God, ang pinaka-masterpiece sa tanang nga obra sa Diyos is the church of the living God. This is the best. This is the greatest. Praise God. Ang ibang na dispensation nga trabaho at tiling sa tao lang kaya manip. May mga kulang tanan. Sa Lord mo may kulang na pinangisla niya. Sa tansyung yuban ka, pabigyan sila na kaya mo kulang. Tunan. Ang pag-aral ng mga prophets tanan ng klase, may disiplina, may rebuke, may kanilang judgment. Kagyan goodness, miracles, mga pero they fail. That dispensation fail. Apang ang sining panahon sa times of grace, sa church mo tunan, hindi na prophets ang ipadala sa Diyos para magsugod sila. God Himself. God Himself.
had himself as the high priest, and as the prophet, as the apostles, everything. Jesus is everything. He is God, He is the Savior, He is the shepherd, and He is the prophet, He is the high priest, everything. He is the provider, He is the Holy Ghost, He is the baptizer, He's the one that forgives sins, everything. Jesus, He is everything. When you have the Lord Jesus Christ in you, praise God, you are complete in Him. The Bible says, may provider ka, may Cuba Nisi ka, may Cuba Salom ka, Prince of Peace, Jesus, may Father ka, may intercessor ka, may Redeemer ka, may Comforter, everything that is essential sa sining kabuhian. Kunwari ka kay Jesus, may healing ka, may kusog ka, may deliverance ka. You name them. Kung inakulang ka sa mga espirituhan ng mga graces sa kabuhi mo, kabatyag ka kapigaduhon sa pangabuhi mo. Kapinot, kagabatyag ka kapigaduhon kapinot sa kalag spiritual life mo. Nakulang kita sa pagpalapit sa Jesus Christ, mga tunan. Praise God, He is everything. Praise God. Everybody say cry out. Cry out. Everybody say cry out. Cry out. You will need it someday. The ability and the freedom to cry out to God. Buhay ko nag-develop. Buhay ko nang-lambot na deepness sa akong spirit heart na mag-cry out sa Diyos. Patay na ko. Upod sa mga pasahero sa series nga nagapuka ka mga biyan. Why lakdong tawag sa mga Diyos-Diyos. Kindaog sila sa fear. Sa ang series mga tura nga isi-isi na nga ka-real sa danger. Wala sa lakdong sa mga reliyon. Mga Juba, success kung ito wala tawag ng Juba mga tura. Ay mga tao kung sinong santos mga tura nalipat sila. Ang ilang pagtungo sa muna ng mga object was not sufficient. Maturan. Nga maghakan sila presence of mind, kang kusog ka confidence. Maturan. Nga sa tunga sa kabatayo. Maturan. Nga magalutaw sa gihapon. Sa mga danger, mga imminent danger, maglutaw ang pagtungo nila. Maturan. But my faith from the Lord Jesus Christ. Maturan. Ang danger! Wala makasuffocate sa ako. Wala makasjungle sa ako. Maturan. When I feel at the point nga daw matabugi! Maturan, aksidente. Imo spirit dapat nagkalong. Ang heart mo kinanglan, nakatinaw sa amuna na kapasidad, mga kauturan. Sa kumpiyansa, kapag salit, kapag tuwa, kapag laong sa ngalan na Jesus Christ. Then out of my soul, I shouted out to God and cried out, Jesus, save us! Nagkalma ang series. Naabuhi. Kung waay kasi na sa spirit, maka sa heart mo. Waay ko pala kung ano magyan mo yan. Kagalato lang mo. At takon ka mo sa demonyo, pinakatupa si demonyo, hindi na makita. Anong himuon mo? Kung naarang mapatay ka na sa bangungot, kay ginagapos ang evil spirit ng spirit mo, nagabuklat ang mata mo, pero hindi kakahambal, mga kautor. Evil spirit, demonyo, nagagapos ang spirit mo, nga hindi kakahambal, mga kautor. Nagaugtas ka sa tapat mo, nga kantugon ka, kagpukawan ka, kaya nga nagapalaniskog ka, mga kauturan. Praise God. Ang explanation sa bangungot, mga kauturan, hindi ka-speaker ang mga doktor, kagang science, hindi sila ka-explain sufficiently, mga kauturan. Kita nga simple tumuloo, kabos kita sing attainment sa learning, kasubong sa ila. Apang kung tumuloo ka, gabasa ka Biblia, ka-intindi ka sa mga spirituhanan ng mga realities, mga kauturan.
They are demonic spirits, mga tol, nga nagagapok sa imo spirit. Ang lawas mo di man kahulag, kagagigapos siya ka. Ang muna, maintindihan mo, may buot ka silingon, pero wala ka control sa faculties mo, sa bakba mo. Gusto mo maghulag, apang di ka kahulag, kaya wala ka control sa imo faculties, imo lawas, mga kauturan. Right? Tama ba? I know how are you going to explain that? Sinisa doon kayo panapon kami busog ko. Wrong. Imo spirit, gingapos sa devils. Ano pa, ang buot mo silingon, hindi mo magkaman, hindi mo bali ilawas. Kaya kung wasing gagapos sa imo, ang imo brain, imo motor, nerve motor, makasend message sa imo kamot, hulag kamot. Makasend message sa imo baba. Sikit! Apang nga hindi ko kahulag, matunan bangod may demonic powers na nagagapo sa iyo. May buot ka sa limon, pero di mo mambal, mahimo. Dila mo maintindihan ng mga buang. Ang mga buang kung kay chindi ka, maluoy ka sa ila. Sila mo kalain, ka-visyo sa ila. Pero kung kay chindi ka, matunan kung nanong rason, hindi sa demon ang napahulag sa awas nila. May butsinimon sila pang di nila mahimong mauturan. Nagalakat na sila, they are driven by the power of demonic spirits, mauturan. Apang ila spirit na ganits out, kasunod sa tao na ginabangungot mauturan. Buligi ko, buligi ko, buligi ko, buligi ko, buligi ko, buligi ko, buligi ko. Wala si makaintindi sa ila sitwasyon, mauturan. Kalabanan sa ato na durante mga tao, bayan sa mas spiritualon ng mga activities, mauturan, ginapalagiwan, kaginakadlokan nato ng mga buang ng mga tao. Si Jesus wala palagyo sa mga buang, mga demon-possessed na mga tao. Wala! Kundi naluoy siya, mga kautura. Bangod na intindihan niya nga ang tao nag-struggle niya spirit, niya kalang nga makabulig ang ibang nga tao sa iya pa. Apang wala tao makaintindi sa iya, Jesus Christ can understand everybody. Jesus Christ can understand every case. Physical case, and spiritual case. Salamat, may Jesus kita. When all the people cannot understand us, there is a man of Galilee by the name of Christ Jesus. Everybody say, cry out. Cry out. Has anybody ever cried out to God to increase his faith? May-ari diri? Na nagsingkitan ka mo sa Ginoo? You have shouted to God. Kasubong sa mga apostles. Lord! Increase our faith! O kon, ang pirmi natin kinakry out sa Diyos. Lord! Gaya ng bugas! Gayas! Gaya ng kwarta! Gaya ng balay! Gaya ng manil! No! Remember, the Bible says, it is impossible to please God without faith. Kakuna mo ng pangayoon mo sa Diyos, ang Diyos na nipayigit sa iyo. Nga pangayoon mo sa munang intensity na itugangan ang pagtuong malipay ng Diyos sa iyo. Si Solomon nangayo sa Diyos kaalam, wala sa nangayo manggat, kagway sa nangayo kabuhi sa mga tao na kontra yakan nagakontra sa iyo. Kundi pangayo yung putangan kag mataron niya, God give me wisdom. Kay bata ako, hindi ko balo magsunod, mag-manage, mag-lead sa imo katawan. Your people who are a great people may respect sa katawan ng Diyos. Ano pang Diyos na namian na impressed with matura na tantog ang Diyos.
ito sa katarong, sa kabutanan, sa ka-Diyos nun, ka-eksakto, sa iya ginapangayo. So, God, give me wisdom! Siling sa Diyos, all right! You impress me! Yung wisdom is given to you. Wala sing tao alam antis mo, kaya wala na sing tao pa mag-aray sa history na mas alam para iyo. Pag wala labot silang tagaan, karagong kaalam, bangod ka eksaktong isip mo, eksaktong attitude mo, eksaktong motibo mo, na tugangan taka ang manggat itukang ko sa imo. Nga wala man si iban na tao nga mas manggaranon sa imo, antis imo, at sa tapos ni Turan. Kanyan pamanggaron taka, I will make you great. Sa atong panahon, mga kauturan, praise God, ang wisdom itukang na lang sa Diyos. Kung nagatubo ang atong pagtuo, mga kauturan. You get it? Kung magtubo, madugang, mag-increase ang inyong pagtuo. Pagsalit sa Diyos, ang pagtuo sa ilang bayas, Biblia, hasta kwarta nyo mag-increase man. Hasta blessed nyo, magadugang man. Enjoyment, magadugang man. Tanan nga maayong mabutangan aspiran mo sa buhay mo. Huwag kinang na magsingitan ka sa Diyos. Matagay ko din. God! Help me! Ayaw! Saan mga singgit? Kuway man galiwat, kagatubo ang pagtuwara sa iyo. Hindi magyapon makakonect sa Diyos. Kaya nga God hears only the voice of faith. What you repeat, God only hears the voice of faith. God does not move sa need. He moves when somebody believes. Ay kasar mahakas niya. Grabe ang need. But God is not moved by need. He is moved by faith. Tanan na nahimo nga miracle sa Old Testament kag sa New Testament, they are all the works resulta because somebody dares to believe God. Somebody believes and cry out to God in faith. Doon tuwag bulag. We do not know how many years bulag sila. Pag one time, pati sila sa kabandugan ni Lord Jesus. Sa ibang mga banwa kapagalugan, nabutan ni Jesus Wali about the many miracles na nahimot ni Lord Jesus Christ. Pero sila chance magkanto dito, magsagi sunod-sunod, pagkita kay Jesus, kaya they were blind. Wala sa tao na nabalakagin sa ila, nga pasakyon sila sa mga karusa kagdalo dito kon diin si Jesus nagawali kag naghimo mga miracle sa mga tao. Praise God kay si Jesus sa ngali sa wala balatian nga wala na heal, wala sa mga demon possession nga wala na hilway matura sa mga patay ginbaraw ay matura apang kaimol sa mga tao magbulag ka kamiserable sa kabuhi mo kaluluoy sa ka-helpless sa imo. Praise God. Abang one time, chance! Nagsulod sa ilang purok o kung barangay si Jesus. Ara sila nila ng tangan, gadalan, maturan. Kundi sila nagpakalimos ayhan sa ilang plastaran, maturan. So, di may makinakula sa dalan. Pinamangko sa nanong, hindi mo tanang tawa. Kaya naring-ring out, what's going on? Lawa ni, si Jesus ba lang na nagawali sa ibang mga lugar? Naglambot sa aton Mario. Aho! Wow! Lukod chance. Chance. Matika, si Jesus nga ginabantog na nagahimo katingalhan, di nagkato sa atong barangay. Matika, ha? Ang iyang karoopod na bulag na, hindi ka pareha sa aton doon. Tiyan lugin. Para siya ba sa aton din maturan? Galapay ang ginoto sa ilang lugar. Once in a lifetime na ito katsansa. Kung hindi sila magsingitan tudo kay Lord Jesus, kung hindi na mabatong kinanglan nila, why chance na si Jesus pala may liwat sila kalyi?
Ano pa? Sa banta nilang galapit na? Pare, pila banta mo kami ito nga, Jesus. Nadoo galapit na lang. 10 metros na lang. Pagkabanta nila nga daw lapit na si Jesus, hindi sila gusto maligara ni Jesus. I repeat, hindi sila gusto malabayan ng ni Lord Jesus nga wala sing natabo sa ilang kabuhi. Wala sila ibang lauman, why sila maturan katuan kay man. Bulag sila. Wala sa ibang makabulig sila. It's Him only. Lapit na lang. Lapit na lang. Sige. Okay? Ang imo. Singkit ng dua. Di taga na kakita. Di balong kong layo sa kong lapit. Wadak balong kong din siya na inaplastar nila. Kung magkutik-kutik, nagkapano sa mga apostolik. Kag magkutik-kutik. Lord Jesus, labayan na kita sa grasya karon. Labayan na kita sa pagpakamayon. Labayan na kita sa miracle. Kaya may lang ibang tao kinanglan miracle. Kita gid nga duwa nga kinanglan miracle. Dahil ibang tao kinanglan hiling. Kita kinanglan birwan kinanglan hiling. Okay? Kamalo ka na kanimunta. Doon mabanta na maglapit na. Ha? Ha? Sige, okay? 1, 2, 10! Sunod nyo na. Masunod nyo na. Laban sa inyo, pagkagsiksi. Hadlo ka mo balason. Hadlo ka mo maturan magamit sa boses nyo. Singkit sa Ginoo. Turmagtan na atas television, ang grabe yung pag-shot sa basketball nga. Pagwa ang artista maturan sa screen na kita kita di mga tao, di may matamark sinditan pag magwa. Hindi ba ang Diyos may imol? Anong lakot sa artista sa imo? Anong nabulig sa imo? Anong nahatag sa artista sa imo? Anong mahatag sa celebrity sa imo? O sa ganit klala sa imo? Nga pagtigin utyakan ka. Kingog mong magdayaw kang mag-admiral sa'yo na? Ha? Sadya-sadya ka ako na idol daw. Di ba Diyos may imon? Masiling sa slaga ako, tagiya sa imo. Ako natuga sa imo. Ang kwarta mo, alin man sa ako. Ang lawas mo, sa ako manalin. Ang imo kagwapa, alin man sa ako. Mga namis kabuhay mo, hasta adlaw, ang balay, hasta tanan, mga putang, alin sa ako. Mga bulak ta naka-comfort, kita naka-blessing na po sa imo, sa ako na alin, magagbalo. Ha? Ako yan, baba mo, ginakiyaw mo. Kakumagdayaw ka, ginapunggan mo. Kakumatantong ta kagani, ginahugot mong baba mo. Listen to me! Sa mga tao magdayaw sa Diyos na ginakiom nila na baba, di mo tani mas pamirin ka na, abang, kabalo kung nanong sala nyo, bugat-bugat. You are fighting the Holy Ghost. Akas na namawin sa sister. You are, hindi ka mo ni sister? Gabatot ka mo sa Holy Ghost. Gabatot sa Diyos. Ay si pag-surrender sa Diyos. Kaya ang tao may pag-surrender sa Diyos, pag matandog siya sa Holy Ghost, presensya siya, nananamian siya. He loves it. He enjoys it. Kag gina-yield niya kung Lord, I want more. I want more. Pag tinandog sa Diyos niya itong pusoon, he becomes very excited. He becomes very thirsty. Yan ang and then mag-break forth siya, mag-break out siya into crying. Wow! Until they become lost and be carried away by the Holy Ghost. And God is willing
and fill him with the Holy Ghost. And his heart and his spirit is going to soar with the Spirit of God. And the Spirit of God, his thoughts and his feelings, the Holy Ghost is going to carry him into heavenly places. And he feels very glorious. Iba na tao may mga visions pa. Because he yields to God. Abi nyo buot ka, abi mo namin ka, pero spiritually, you are not good. Ang mga Israel, religious people, religious leaders. Ang number one nilang kasala sa tubang sa Diyos, they thought they were righteous. They were resisting the Holy Ghost. Anong wali ni Stephen sa ginabato siya? Sa mga Hudiyo? Pagbato kay Stephen, mga kapaturan. Antes sa ginbato, kapaturan, sila nga, nakasubong ka mo sa ginikanan niyo. You always resist the Holy Ghost. Abi na religyoso sila. Abi na tarong namin sila. Abi nila makaturan, putanan sila, kay religyoso sila mga tao. Listen here. Ang pinakapait kang bitter na enemy ni Christ Jesus sa iya time, hindi ang mga sinner, ang mga wicked, kagbagat ng mga tao. Ang pinakapait, bitter na enemy ni Jesus Christ, religious people. I repeat, religious people. Religious people. Sila nagpapatay kay Christ Jesus. Ang reliyon sa kalibutan. Ang man-made, bitter-made na reliyon sa kalibutan. Silang grabe nga enemy ni Christ, mga kapatid. Mahapos palwason sa Diyos ng mga sinner, mga bad na mga tao. Kaya sila may pagkilala sa ilang makasasala. Sila may pagkiyasal na they're bad. Apang budlay, luwaso ng tao, nga religyoso, nga klase sa mga tao. Kaya they were made to believe nga they are good enough. Ngayon sila kinanglan, sila batang kinanglan nila Diyos. Sa pagwali ni Stephen Matura, ang Holy Ghost, he was filled with the Holy Ghost. And by the anointing of the Holy Ghost, gitbugat siya itong pulong sa ila. Nga kasubong ka mo sa ginikanan. You do always resist the Holy Ghost. Now, listen here. I've been looking up in the church. Praise God. God has given me enough experience. Ang talagang klase sa tapsot, sa bands, kumakuran. May mga tao na nag-resist sa Holy Ghost. And then, hindran sila sa Holy Ghost. I'm telling you this, dugay na nasa heart ko, the burden. Dali, alam rapture. Ang kalibutan, Mr. Maylay, tapos na ilay kalendaryo, Mayan calendar, December 21, 2012. Salamat, may check po muna sa kalendaryo sa Diyos. Isang extended grace na lang, mga kapatid. Mag-grasya na kita. So I'm telling you this, mga butang nag-inlay sa Diyos sa aking heart, mga kapatid. I have this truth, and I have this revelation. And God laid this burden in my soul, that a day will come, I'm gonna tell you what God has laid in my soul. Praise God, that there are people in the church sa ila self-righteous na thinking of attitude. And yet, God made me to see that they are the hindrance to the Holy Ghost. Si Barigan, ang mga misionero sa muna, nag-start sa Beer Church, mga muna. Kaya nagwa sa church kami in New York because he knows God called him to the ministry. So he came out from the church and told his pastor, "Pastor, I'm leaving the church. God has called me to build a church for him." So iya pastor, basta magamuna na ay iyo pastor, hindi na magbatong sa imanuwat sa iya church. Hindi ka na kabalik liwat na. You either fail or either you succeed. When somebody is called by God, praise God, you either fail or either you succeed. Praise God. Kung hindi ka alert, huwag magamot,
Why kasi amon ang mauturan. Nga kung sa heart mo turan, ma-fail ka mauturan. Amang i-take it by your heart. Praise God. Kagutangan mo sa among diligence, mauturan. Ang kulit na ginatag sa Diyos siya. Bisay hindi namin ni siya sa kalawasan, you will succeed. Sa nag-build sa church, sabi mo na history, kaya gin-build siya sa pagtuo, sa nag-amat sa pamanday sa church, by faith. May tao na nagbulig sa iya. Kasamtang kabulig sa iya, ay salamat, yung padala sa inyo, bulig sa iya. Bulig. Pamantay, so nini mo na, nag-start na sa service. Pag-start sa service, tulad, kagkuha na manog binis na manog abot na masugod ng mga padalagdan. Pamatiin yun, masugod na storya. This man, nagkadto sa iya. Very grand. Your Reverend, ang mga sila to yan, respectful sa iyo. They really give honor sa mga butang sa Diyos. Your Reverend, I am leaving. Malakat mo. Why? For all the helps you gave me? For all the supports you extended me? Ay, kaya hari na masugod ng pagalagdan? You will leave me? I'm sorry. I'll tell you something. The man said, I am a man of God before. And I know God has cut me off. God has rejected me. I cannot stay here in your church. For I'm going to be a hindrance to the Holy Ghost. Esta mahal sa sila pinapapapos. Isa niya ang nervyoso sa kaya nasa sila na susunod proses. Sige niya minister ko sa kumpulan. Pambalaan ko cut off ako sa Diyos. Hindi ko di kapabilin sa ibang church. Kaya mga hindrance ako sa Holy Ghost. I heard that story many years ago. And I cannot shake it out from my memory. I cannot shake it out from my heart, from my soul. I feel very sorry for the man. I feel compassion and pity for the man. But it cannot only happen to pastors and ministers. It can also happen to you, believers. Tumulong mo. So kung wala ka mag-aandam sa kay-gayunan, opportunity, ang kapulahan niya, nakaangkong na mo chance, nagtawag ka mo sining Almighty God. Gagawin, wala nyo gain value. Wala nyo gain pakamahal. Wala nyo gitagaan, kaukod. Wala nyo gitagaan importansya. Hindi na matabot na sa mga tao. Matabot man na sa inyo, mga kauturan. Kaya ang Diyos ka-jealous ng Diyos. Kung sa aton hambal, actuation, behavior, wala na ginatagaan, importansya ang Diyos. Ang pagtuo, ang tsansa na makapalagin ka mo, wala bili sa inyo. The basura pagkabig nyo. Ang heavenly blessedness, ginampangan nyo lang ang church. Ginampangan nyo lang ang pagtuo. Ginampangan nyo lang ang kalawasan. Ginampangan nyo lang ang kamaturan. Also, mga houses, silipiniwasi. Inayansin ang houses sa mga houses. Alagrin. Isunungarin sa mga houses. Magamo sa aton. The Holy Ghost is saying, I will interpret to you. Kung ano ginahambal sa Holy Ghost. Magamo sa aton kinanglan maginulsol pagkauturan. Kay kalawit na
Kagadamo na nga ang invitasyon sa Diyos. Sa iyang church. Magabutang tsimpo ang Diyos mag-aabandon sa inyo. I want to declare to everybody out of the burden that the Holy Ghost has laid in my heart, I can no longer help you. My burden drives me to do anything I can do to help you, to get you the place, magkari ang Ginoo madala ka mo, mga kauturan. Apang ko ay kabugangop sa mga ginatutlo sa aton. Someday the Lord will come back. So, sa promise niya. Sa rapture, may mga tao nga magkaladalagin into glory. And we have to accept the fact na sa tsimpo sa rapture, may mga tumulo na magkalabilin. Mga will be left behind. Bata mo magbilin, kung ginikanan mo magbilin. Your friend, your wife, your husband, they might be the one na mabilin, maauturan. It's the sad reality when the Lord comes. It's going to be a raging triumph for those who would love Him and stay true to Him. Praise God. And then it's going to be a horrible misery and prostrations of all prostrations. Disappointment of all disappointments. When somebody mabilin, mga kaututan. Also, and I know what this is going to be. Give us a thanks. I am changing of the land. I am changing shape your sing